Isang pangyayaring gumimbal sa buong Pilipinas, ang pangalawang Pangulo na si Sara Duterte ay nahaharap sa isang kasong impeachment na kauna-unahan sa kasaysayan ng bansa. Kailanman ay wala pang nakaupong pangalawang Pangulo ang dumaan sa ganito kaseryosong proseso. Mabibigat ang mga akusasyon laban sa kanya, mula sa korupsyon hanggang sa pang-aabuso sa kapangyarihan na nagbabanta sa kanyang kinabukasan sa politika. Si Duterte, anak ng kontrobersyal na dating Pangulong Rodrigo Duterte, ay sumikat dahil sa popularidad na minana niya sa kanyang ama. Kilala sa kanyang imahe bilang isang matapang na leader at sa kanyang katapatan sa pamilya, ngayon ay naharap siya sa pinakamalaking pagsubok sa kanyang karera. Nakaabang ang buong mundo sa mga susunod na mangyayari, at marami ang nagtatanong, malalampasan ba niya ito? O ito na ba ang katapusan ng kanyang karera sa politika? Binigyang pansin ng buong bansa ang proseso ng impeachment na nagahati sa opinyon ng publiko at nagbubuo ng mainit na debate. Para sa mga taga-suporta, ang mga kaso ay gawa-gawa lamang ng kanyang mga kalaban para sirain ang pangalan ng mga Duterte. Ngunit para naman sa mga kritiko, ito na ang tamang panahon para managot siya sa kanyang mga pagkakakamali. Hindi matatawaran ang bigat ng sitwasyon. Hindi lamang ito isang labanan sa korte. Ito ay labanan para sa kaluluwa ng demokrasya sa Pilipinas. Ang resulta nito ay tiyak na huhulma sa politika ng bansa sa mga darating na taon. Noong Pebrero 5, 2024, gumawa ng kasaysayan ang mababang kapulungan ng Pilipinas. Sa nakakabinging mayorya, 215 mambabatas ang bumoto para isakdal si pangalawang Pangulo Sara Duterte. Ang boto na ito ay lumagpas sa kinakailangang 1/3 threshold na 102 boto, kaya't itutuloy na ang paglilitis sa Senado. Isang palabas ang mismong botohan na nagpapakita ng malalim na pagkahati sa politika ng bansa. Ramdam ang tensyon habang binibigay ng mga mambabatas ang kanilang boto. Ang ilan ay may matatag na paninindigan, ang iba naman ay bakas ang pag-aalinlangan. Ngunit ang huling bilang ay nagbigay ng malinaw na mensahe. Naniniwala ang mababang kapulungan na may sapat na ebidensya para imbestigahan ang mga alegasyon laban kay Duterte. Nakakagulat ang bilis ng proseso ng impeachment. Ilang linggo pa lamang mula nang maisampa ang reklamo, mabilis itong kumalat dahil sa lumalakas na panawagan ng publiko para sa pananagutan. Ang bilis ng botohan sa mababang kapulungan ay nagpapakita ng bigat ng mga alegasyon at ng determinasyon ng mga mambabatas na malaman ang katotohanan. Ang mahalagang sandaling ito ay simula ng isang bagong kabanata sa politika ng Pilipinas. Hudyat ito ng pagbago sa balanse ng kapangyarihan at ng lumalakas na kagustuhan na papanagutin ang kahit na pinakamataas na opisyal sa kanilang mga aksyon. Nakatutok ngayon ang buong bansa sa Senado kung saan nakasalalay ang kapalaran ni Sara Duterte. Sa puso ng reklamo, laban kay pangalawang Pangulo Sara Duterte ay ang mga mabibigat na akusasyon. Ipinakikita ng mga ito ang posibleng mga pagkakamali, pang-aabuso sa kapangyarihan, at pagbalewala sa tamang pag-uugali. Maraming aspeto ang mga kaso laban sa kanya, na sumasaklaw sa iba't ibang pagkakasala na nagpapahina sa tiwala ng publiko sa kanyang pamumuno. Pangunahin sa mga akusasyon ay ang umano'y maling paggamit ng pondo ng bayan. Si Duterte ay inakusahan ng paglustay ng milyon-milyong piso mula sa kaban ng bayan, paglilipat ng perang para sa serbisyo publiko, para sa kanyang sariling gamit, o para pondohan ang mga kahina-hinalang proyekto. Ang mga alegasyong ito ay tumatama sa kanyang responsibilidad bilang isang lingkod bayan, na nagpapatanong sa kanyang integridad at dedikasyon sa paglilingkod sa mga tao. Bukod sa katiwalian sa pananalapi, nahaharap din si Duterte sa mga akusasyon ng korupsyon. Ang mga bulong-bulungan ng panunuhol, paggamit ng impluensya, at paggamit ng kanyang posisyon para sa pansariling pakinabang ay sumunod sa kanya sa buong panahon ng kanyang panunungkulan. Ang mga alegasyong ito, kung mapapatunayan, ay nagpapahiwatig ng malalim na ugat na kultura ng korupsyon sa loob ng kanyang opisina na nagpapababa sa tiwala ng publiko sa pamahalaan. Dagdag pa rito, ang reklamo ng impeachment ay nagtataas ng mga alalahanin tungkol umano'y pagkakasangkot ni Duterte sa mga extrajudicial killings noong siya ay mayor ng Davao City. Ang mga nakakakilabot na akusasyong ito, kung mapatutunayan, ay maaring magkaroon ng malawak na epekto na posibleng mag-ugnay sa kanya sa mga malalang paglabag sa karapatang pantao.
Napakabigat ng mga alegasyong ito na nagbabanta sa kanyang nakaraan at nagtatanong sa kanyang kakayahang manungkulan. Seksyon 4 ang kontrobersya sa confidential funds. Isa sa pinakamatinding alegasyon laban kay pangalawang Pangulo Sara Duterte ay ang umano'y maling paggamit ng confidential funds. Ang mga pondong ito, na karaniwang inilalaan para sa mga sensitibong operasyon ng gobyerno, ay nababalutan ng sekretarya, kaya madaling maabuso. Si Duterte ay inakusahan ng pagsasamantala sa kakulangan ng transparency, umano'y paglilipat ng milyon-milyong piso mula sa mga pondong ito para sa kanyang sariling kapakinabangan o para sa mga layuning walang kaugnayan sa nilalayon nitong gamit. Inaakusahan ng reklamo si Duterte na ginamit ang confidential funds para sa maluho niyang pamumuhay, para pundohan ang mga kampanyang political, at para patahimikin ang mga kritiko. Ang mga akusasyong ito, kung mapapatunayan, ay nagpapakita ng lantarang korupsyon at pagbalewala sa batas. Ang paggamit ng pondo ng bayan para sa pansariling pagpapayaman ay isang mabigat na kasalanan na sumisira sa tiwala ng publiko at nagpapahina sa pundasyon ng demokrasya. Seksyon 5, mga bulong-bulungan ng korupsyon sa kagawaran ng edukasyon. Hindi lamang sa umano'y katiwalian sa pananalapi natatapos ang reklamo laban kay pangalawang Pangulo Sara Duterte. Tinutukoy din ito ang posibleng korupsyon sa loob ng kagawaran ng edukasyon na pinamunuan niya bago naging pangalawang Pangulo. Ang mga alegasyong ito, kung totoo, ay nagtataas ng mga seryosong alalahanin tungkol sa integridad ng sistema ng edukasyon ng bansa at sa posibleng maling paggamit ng mga pondong inilaan para sa edukasyon ng susunod na henerasyon. Isa sa mga pinakanakababahalang akusasyon ay ang umano'y manipulasyon sa proseso ng pagkuha ng mga kontrata sa loob ng kagawaran ng edukasyon. Si Duterte ay inakusahan ng pagpili ng mga paboritong bidder kapalit ng mga kickback o iba pang illegal na benepisyo. Ang mga alegasyong ito, kung mapatutunayan, ay nagmumungkahi ng kultura ng kronyismo at korupsyon sa loob ng departamento, kung saan mas mahalaga ang pansariling pakinabang kaysa sa kapakanan ng mga estudyante at guro. Dagdag pa rito, inaakusahan din sa reklamo na binalewala ni Duterte ang mataas na presyo ng mga libro at iba pang kagamitang pang-edukasyon na posibleng nagkakahalaga ng milyon-milyong piso sa gobyerno. Ang umano'y pagbalewala sa responsableng paggastos ay nagpapatanong sa kanyang kakayahan at dedikasyon sa pagtiyak na ang bawat pisong inilalaan sa edukasyon ay ginagamit ng epektibo. Ang mga akusasyon ng korupsyon sa loob ng kagawaran ng edukasyon ay tumatama sa damdamin ng maraming Pilipino. Ang edukasyon ay lubos na pinahalagahan sa Pilipinas, na itinuturing na daan patungo sa mas magandang kinabukasan. Ang isiping ang mahalagang sektor na ito ay maaring sinasalanta ng korupsyon na naglalagay sa panganib sa kinabukasan ng maraming bata ay isang mapait na katotohanan. Ang resulta ng mga alegasyong ito ay maaring magkaroon ng malaking epekto sa hinaharap ng edukasyon sa Pilipinas. Seksyon 6, mga alingaungaw ng Davao, muling paglitaw ng madilim na nakaraan. Marahil ang pinaka-nakakakilabot na mga alegasyon laban kay pangalawang Pangulo Sara Duterte ay nagmula pa noong siya ay mayor ng Davao City. Ang mga akusasyong ito, bagamat hindi pa napapatunayan, ay nagdulot ng mahabang anino sa kanyang karera sa politika. Ang anino ng Davao City, kung saan nakilala ang kanyang ama na si Rodrigo Duterte dahil sa kanyang brutal na pagsugpo sa krimen, ay nangingibabaw sa kanyang paglilitis sa impeachment. Sentro ng mga akusasyong ito ay ang mga alegasyong nag-ugnay kay Duterte sa Davao Death Squad, isang grupong vigilante na inakusahan ng pagsasagawa ng mga extrajudicial killings. Bagamat mariin na itinanggi ni Duterte ang anumang pagkakasangkot sa Davao Death Squad, ang mga akusasyon ay nananatili. Ang mga alegasyong ito, kung mapapatunayan, ay maaring magkaroon ng nakakapanglaw na mga bunga para kay Duterte. Ang pagkakasangkot sa mga extrajudicial killings ay isang mabigat na paglabag sa karapatang pantao. Mahigpit na nagmamasid ang internasyonal na komunidad at ang resulta ng mga alegasyong ito ay maaring magkaroon ng mga implikasyon para sa reputasyon ng Pilipinas. Ang mga alegasyon tungkol sa Davao City ay tumatama sa pagkatao ni Duterte at sa kanyang kakayahang manungkulan. Nagpapatanong ang mga ito sa kanyang paghatol, sa kanyang paggalang sa batas, at sa kanyang kahandaang magpatawad sa karahasan. Ang mga akusasyong ito, totoo man o hindi,
ay patuloy na hahabol sa kanyang karera sa politika na magdudulot ng madilim na anino sa kanyang legasiya.